Welcome mga kaibigan at mga kapatid sa ating ikalabing isang series ng ating Lands of the Bible. Bago tayo magsimula, welcome kayong lahat at tayo sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung patnubayan sa aming pong ikalabing isang yugto ng aming series. Kami po yung pagpalain at ingatan sa lahat ng aming mga gawain na pagpupuri sa iyo at paglilingkod. Gabayan na po kami sa aming pong pagsasama-sama na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome sa ating 11th series ng ating Lands of the Bible. So mga kapatid, gagamit tayo ng PowerPoint upang ipakita sa lahat ang ating mga um, mga inihanda upang ito ay magamit natin sa ating mga pag-aaral. So narito mga kapatid, ano, at ating sisimulan. Bago po tayo magsimula, ay tayo ay magpuri sa Panginoon sa ating mga pag-aaral na ito at ang papuri at pasasalamat sa Diyos ay siya lamang ibibigay natin sa Kanya. Ang lahat ng ito ay ating dinadalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, narito na no, ang ating ikalabing isang series natin. So ito po ay mga biblical na lugar na ating pag-aaralan at para po ito sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tutungo tayo sa Megiddo, no? So, nasa Galilee pa rin po tayo at ating titignan kung ano ang meron dito sa Megiddo. So, ito, nakita ninyo yung tatlong dot na yan, ay yan ang Megiddo, no? At dito naman sa bandang kaliwa, ito yung Megiddo, ang tinatawag na Harmagedon. Kapag narinig natin ang salitang Harmagedon, ay yaan ay tumutukoy sa bundok ng Megiddo. Sa wikang Hebreo na Har means mountain at yung Megiddo yung pangalan ng lugar. Ibig sabihin, Mountain of Megiddo. So kung tawagin sa panahon natin ngayon yan, ay yan tinatawag na Tel Megiddo. Ibig sabihin, Mount Megiddo yan. So mga kapatid, no, tutungo tayo sa dito sa lugar na ito at titignan natin kung ano ang meron dito sa mga lugar na ito. So, itong larawan na sa bandang kanan na tayo magpapasalamat sa bibleplaces.com na pagbibigay sa atin ng magandang larawan na ito. So, ito yung aerial view ng um, Mount Megiddo. So, ito yung aming napuntahan at mamaya isa-isahin natin kung ano ang mga makikita dito, no? Isang malaking sa taas, tanggulan yan eh. Nasa taas yan. At mapag kayo nandito sa taas, makikita ninyo ang paligid at napakaganda. Patag ang mga nasa ilalim niyan. Ito ay kilala bilang Armageddon sa banal na kasulatan, sa wikang Revelation o sa aklat ng Revelation, makikita natin doon. Ganun din sa Arabic word ng El Legion, Tel El Mutisilium, Tel El Mutisillim, Tel Megiddo, Campus Legionis, Har Megiddo, Har Megidon, Harmageddon, Isar Megiddo, Legio, Legion at saka Megidon. So yan, kapag narinig natin ang mga salitang yan, yan ay tumutukoy dito sa Megiddo. Ang maraming mga paghuhukay na naganap dito ng mga naunang mga panahon upang ma-revive nila kung ano ang mga nandito nung panahon ni King Solomon sapagkat siya ang nagano nito, nag-develop netong lugar na ito. So dito nung araw naninirahan mula sa panahon ng Chalcolithic, ito yung mga panahon ng mga Stone Age, mga panahon ng Bronze Age, you know. So ang Megiddo ay may humigit kumulang na 26 na antas na trabaho, no? Maraming ginagawa sila nung araw dito. Ang mga American excavator, yung may mga maghuhukay ng mga Amerikano mula sa Oriental Institute ay nagtrabaho mula 1925 na may ambisyong layunin na hukayin ang bawat antas sa kabuuan nito. Ano gusto nilang i-retrieve yung mga nasa ilalim nito. Nalampasan nila ang unang tatlong antas bago ituon ang trabaho sa ilang partikular na lugar. So ngayon, nung kami nagpunta dyan noong 2018, wala kaming nakitang naguhukay. Pero ito ay pinapangalagaan ng ah, tourist department o tourism ng bansang Israel upang ito ay ma ma-preserve nila at mapuntahan ng mga tourist sa buong mundo, you know?
So narito pa rin ang ilan sa mga makikita natin na itong Megiddo, ito ay tinatawag na na King's Highway. Ito yung daanan ng mga sinaunang mga taong nabuhay noong unang panahon. So yan ang kanilang pinaka-highway at hindi pwedeng hindi dadaan dito sa Megiddo pag sila pupunta ng Tyre o ng Sidon. Sapagkat yan ay tinutumbok ng Lebanon sa ating panahon ngayon. So mula sa pinakamaagang panahon nung maagang tanso, no, early Bronze Age, hanggang sa pinakaunang makasaysayang mga talaan ng lugar ni Thutmose III, ng Egypt hanggang sa hinaharap ayon sa Apocalypse chapter 16 na binanggit yung salitang Armageddon. Ang Megiddo ay may mahalagang papel. Nung lumang tipan, maging sa panahon natin ngayon, ito ay strategic na lugar at talagang sentro, no? Ang Megiddo ay may mahalagang papel na gagampanan nung ginampanan nung unang panahon at ganun din sa darating na panahon. Ito ay higit sa lahat dahil sa strategic na lugar na lokasyon ito na sa tabi ng Megiddo Pass o tinatawag na Wadi Ara at sa loob ng abalang Jezreel Valley. Kung nasa taas kayo ng Tel Megiddo, ay makikita ninyo ang Jezreel Valley sa inyong harapan. Makita nyo green, at patag at napakagandang tanawin na kung kayo nasa itaas niyan. Ang makabagong daan ay sumusunod sa sinaunang daan. Sinundan lamang ng mga makabagong mga tao ang sinaunang daan, kundi minintay nila yung lugar at ah, talagang daanan talaga ito ng mga tao. At ang tele nasa kanang sulok sa baba. So yan ang isa sa mga nakikita natin dito na noong gitnang Bronze Age, no? Age ay matibay na pinatibay sa buong panahon na ipinagmamalaki ng Megiddo ang isang Syrian type, no? Isang uri ng Syria na pintuang daan noong mga araw ng paninirahan ng mga Kananaita. So, ang hindi basta-basta makakapasok sa lugar na ito dahil lang ang gate ay talagang gawa sa tanso, no? Matibay 'yan. Kahit anong gawin nila ay hindi makakapasok diyan basta-basta. Ang pintuang ito ay nasa bandang huli kaysa sa baluktot na aksis na tarangkahan na itinuwid upang mapaglagyan ng mga karwahe, no? Tama-tama makakadaan ng mga karwahe, mga chariots. At mas maaga kaysa sa tanyag na Solomonic. Bago dumating ang paghahari ni Haring Solomon, ito ay nasa pangangalaga ng mga Kananaita, no? Hawak nila 'yan, no? Mga naninirahan sa Tyre, sa Sidon ay dahil mga malapit nga ito sa Lebanon, ito ay kanilang lungsod na ito ay naibigay sa lahi ni Asher. At ito ay hindi rin nila nalukob ng mga panahong yan. Ang dami nilang mga lugar dito sa parte ng western, northern Israel na hindi nila nasakop, no? Yung lahi ni Aser ay hindi nila kaya. Hindi sila humingi ng tulong sa Panginoon upang lupigin ang mga Kananaitang ito. Na noong panahon ni Haring Solomon ay inilarawan sa unang hari, chapter 9 verse 15 na binanggit doon. Nung siya naging hari ng Israel, ay dinevelop niya ang Megiddo at ayon sa kasaysayan, ang lugar na ito ay maraming mga karwahe na mga kabayo at usually na-identify kay King Solomon. Halos karamihan ng mga nahukay dito ay may mga chariots. So parang ito ay lugar na kung saan ay inilaan ni King Solomon sa kanyang chariot sa business. Halos lahat ng kanyang di ba binanggit sa Biblia sa aklat ng mga hari na talagang napakaraming pag-aari ni Haring Solomon. Mga kabayo, mga chariots ay talaga namang napakarami. Kaya dito sa Megiddo, usually ang kanyang kinalalagyan ng mga pag-aari na iyan. So itong no panahon na maagang tanso, no, yung alam niyo naman si King Solomon no, nung siya ay nakapag-asawa ng maraming mga prinsesa ng iba't ibang mga bansa. Nagkaroon ng kapayapaan dahil nga siya tinatawag na intermarriage. Kaya imbes na maggera, hindi pa pwede dahil yung anak ng hari ay naging asawa ni Solomon. 1,000 asawa, no, na binanggit. So, mabahagi ito ng isang malaking reliyosong complex mula sa ikatlong milenyo noong panahon ng BC pa. Ang altar na ito ng paghahain ay kapansin-pansin sa laki nito, no? 33 pie, 10 meters diameter at lokasyon sa likod ng templo. So, alam niyo naman si Solomon, isang compromiser. Talagang kung anong gusto ng kanyang prinsesa, kanyang ibibigay. Kahit na pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kanyang ibibigay.
Kaya nakurap si Solomon dahil ang kanyang paninindigan ay nawala na dapat lamang ang Diyos ang kanyang paglilingkuran ay hindi natupad yan sapagkat yan ay nasira nung siya ay nag-asawa ng iba't ibang lahi at nais ng Diyos sana manatili sa kanya ang tunay na paglilingkod sa templo, ngunit nasira ang lahat ng iyan. Isang hagdanan ang humahantong sa altara. Isang maliit na bakod ng temenos at ang nakapalibot dito. At malalaking konsentrasyon ng mga buto at abo ng hayop ang natagpuan sa paligid. Ang ibig sabihin niyan ay maraming mga pag-aalay na naganap dito sa Megiddo at naging lugar kung saan ang mga tao ay nakurap, no? Sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi na sumamba sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, maraming mga nakita diyan ano nung hinukay yan at ang sistema ng tubig sa panahon ng bakal nung panahon ng 1200 hanggang 300 BC ay nangangailangan ng ligtas na daanan sa panustos ng tubig nito, no? So ginamit na Megiddo ang iba't ibang sistema ng tubig sa kasaysayan nito. Noong 19th century BC, gumawa si Haring Ahab na asawa ni Jezebel na taga Lebanon o Tyre, no? Sidon, isang isang babaeng mananamba sa Diyos-Diyosan, no? Ni Baal. Ay isang napakalaking sistema na may 100 foot, 30 meter na lalim, 230 feet naman, 70 meters ang haba ng tunnel na ito. So nakikita ninyo rito, ito yung parang malaking hole doon sa bandang dulo nung taas ng tuktok ng bundok. So ito yung binabaan namin nung kami papauwi na, papatapos na kami at yan ang pinaka parang lagusan nila kapag may dumarating na kaaway na lumulusob sa kanila. At pagka ang kaaway dumating sa bandang likuran o sa bandang harapan, ito naman sa likuran, then sila magtatago hanggang sa sila ay makatakas, no? Yan ang tinatawag nilang Megiddo Tunnel. Itong tunnel na ito ay hanggang sa spring, papunta sa spring ang lagusan ng Iron Age na ito ay nagkonekta sa ilalim ng baras ni Ahab sa bukal. So bago ang pagkatayo nito, ang mga residente ng Megiddo ay kailangang umalis sa mga pader ng lungsod upang makakuha ng tubig mula sa bukal. So ang lagusan nito ay tinabas mula sa magkabilang dulo ng sabay-sabay, tulad ng tunnel ni Hezekiah sa Jerusalem. At isang talapakan lamang, 0.3 meter ang layo ng mga gumawa nito kapag nagkikita sa gitna. So yan, ganyan ang kanilang pagkagawa sa tunnel na iyan. May reason, pagkuha rin ng tubig sa bukal at pagtakas kung kinakailangan mula sa kaaway. So, ang Megiddo ay binanggit sa 1 Kings chapter 9 verse 15 noong panahon ni Haring Solomon at kilala itong Armageddon bilang Megiddo na siyang pangunahing pangalan niya, isang higanting kuta, no? Napakataas niya at lunsod ang itinayo dito ni Haring Solomon. So sa aklat ng Bagong Tipan ng banal na kasulatan ng Apokalipsis, ito ay tinutukoy bilang ang lugar ng huling labanan. Yung binanggit sa Apokalipsis, yan ay yung tinatawag na labanan ng masama at ng mabuti, no? So, kung ito man ay magiging literal, hindi natin alam kung ito ay magiging literal. Ang pagkaalam ko lang dito ay spiritual ang pagkabanggit dito na ang paglalaban ni Satanas sa pamamagitan ng Antikristo at ng dragon, no? At ng mga bulaang propeta at ang ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik, no? So ang Armageddon na tinatawag sa wikang Hebreo na bundok ng Megiddo, Harmageddon kung tawagin, Harmigiddo kung tawagin. Lugar na kung saan ang mga hari sa lupa sa ilalim ng pamumuno ng demonyo ay makikipagdigma sa mga puwersa ng Diyos sa katapusan ng kasaysayan. So ito yung ilalim ng tunnel na palabas na doon sa taguan na sa parting huli sa taas at ito na yung pinakadaanan papunta na sa labas, no? So ang nakapagtataka nakagawa sila ng ganitong tunnel at meron silang mga ginawang mga pa, mga chisels dito para ukitin yung mga bato at isang beses lang binanggit ang Armageddon sa Biblia at sa pahayag ni Juan sa Apocalypse chapter 16 verse 16.
So yan lamang ang pagkabanggit dito sa Biblia, yung salitang Harmagedon. Ngayon, maaari nating bisitahin ng mga pagukay ng mga kwadra at kuta ni Solomon at isang pagukay ng 26 na sibilisasyon na nakapatong sa isa't isa. So isang matandang syudad ng mga Canaanites, at ito ay napasakamay ng mga Israelita later on pa. Pero hindi pa nila kaagad ito ginawa. So mga kapatid, dito ay titignan natin ang mga larawan no, na nakuha ko dito. At para makita natin lahat at ma-appreciate natin yung time na ito na nandyan ako noong March 19, 2019. So narito, no, titignan natin at tutungo ako doon sa kabila kasi ay ibang screen nito eh. Titignan natin. Okay, so ha. Okay, so titignan ko muna ito at aalis muna ako dito at titignan natin na. Okay, so ito na yung ano, ito yung pinaka, ayun, okay na. So, nakita ko na. Alright, so ito na yung pinaka, ano, pinaka, pinaka sentro papunta sa, ano, sa Megido. Kasi noong mga panahong ito, kami ay nasa Mount Carmel. Tapos papunta na kami sa Megido na. So, ito yung sign na makikita natin papunta sa Megido, no? So, yung mga yan, mga Arabic eh. Ito, wikang Hebreo, tas sa ilalim ay Arabic, no? So, yan ang mga salita. So, yan ang mga present day na pangalan. So, ito yung mga bahay ng mga tao, um, na ano sila, halo-halo eh. May mga Jew, may mga Arabs, you know? So, yan, no? At tahimik, payapa ang buhay, sa paligid ng mga panahong yan. Walang digmaan ng mga panahon na nandyan kami, bumisita kami. Pero meron pa rin mga ilang rockets na pinapaulan na ng Hamas noong 2018 galing sa Gaza. So hindi pa gaanong aktibo ang gera no, kundi nagpapaulan lang ng missiles lang eh. Walang paglusob na naganap, hindi katulad nung nakaraang taon ng August, no, October 7, kung doon nagkakamali, ano. So yan ang nasa palibot nung makita ko yung mga lugar na yan at pinagkukunan ko ng larawan. See? So, bago bago kami umakyat sa pinakatuktok, kay tinignan ko muna yung mga daan. Makita natin, maganda yung palibot eh. No? So, tignan muna natin ang mga paligid bago tayo umakyat sa itaas. So, ito yung mga bahay nila ngayon. Yan, ito na, yung pangalang Megiddo na. So, nandito na kami sa pinakabungad, ano? At pag sinabing Tel Megiddo, it means at Mount Megiddo ang tawagin yan. So, ito na yung daan na. Papunta na kami doon sa taas na. No? So, tama-tama na tiyempohan nating makuha yung pangalan. Ano? So, ito na, siguro, ayan na, ito na yung pinakabungad ng gate. At ah, ma- di kinakailangan umakyat doon sa taas eh. No? Ito na yung pinakapaanan eh, ng Megiddo. So, yan mga kapatid, ano, handa na tayo, papakit na tayo. Titignan natin kung ano yung nasa taas. So, yan, ano, nasa bus pa ako nito nung kinunan ko itong larawan na ito eh. Yan, ito na. Papakit na yan. Ito na yung susunod na bus na sinundan namin. At pagkaalis nito, kami naman ang paparada dito at bababa. So ito yung tinatawag na Mount Megiddo, itong lugar na ito, ano? At yung pinaka ano nila, mga tao pagka sila ay nagpapapahinga na dito sila pupunta sa may ginawang parang shade na ito. So kita ninyo, medyo may kataasan din, ano? So pag sinabing tel ay ito, mount yan eh. Ano? Medyo mataas na bundok. Hindi naman mataas na mataas pero ano siya, mount siya. Pag sinabing mount, bulubundukin, parang ganon. So, yan, ito na yung nasa taas na sa loob ng parang museum ito eh. Bago kami pumunta sa pinaka-actual na lugar. So, dito nilagay ng mga Hudyo yung mga nahukay nila doon sa actual na lugar. Para mapipakita sa mga pilgrims yung mga nahukay ng mga artifacts dito doon sa actual na lugar. No? So, ito yung mga cabinet kung saan nila nilalagay yung kanilang
mga nahukay. So ito ay ginugwardiyahan ng mga nagtatrabaho dito sa museum at may working hours yan eh. Kaya pagka tapos na ang visiting hours, wala na, sarado na yan. So yun ang makikita natin. Ayun, ang pinaka ano niya. Ayan, yung pinaka ano niya, yung drawings or parang ano replica nung pinaka-mount. Ito yung ano pinaliwanag kung nasaan ng mga tao, papaakyat at kung anong meron doon. Pinaliwanag dito sa bawat display na ito, papaliwanag kung ano ang meron doon sa taas na yan. See? So, ang mga taong, mga pilgrim, babasahin nila yan para maintindihan nila kung ano yung mga ano establishmento diyan sa itaas. Yan. Medyo malabo yung ano, yung camera kasi yung reflection ng ilaw. Hindi gaanong maliwanag. Masyado maliwanag kaya blurry pag pinunan mo ng larawan eh. So makikita nyo dito no, yung mga hayop, mga tao, mga figurines na yan eh. Ito si ano yan eh, Baal ito eh. Itong anong ito, statwang ito. Yan ang Diyos-Diyosa ng mga Canaanites. Yan, Baal. Yan, mga Diyos-Diyosa nito mga ito eh. Astaret, yan si Astaret ito eh. Ito naman si Baal, no? God of fertility naman itong si Astaret eh. So yan ang kanilang paniniwala eh. So yan ano, so dito na I think nasa Bukana na kami. So yung pangalang from Megiddo to Armageddon. So ito na ngayon yung ipinangalan ano. So ito yung explanation no, ng salitang from Megiddo to Armageddon no, pinalitan nila. At ipinakita kung paano ginawa ng Armageddon hindi na Megiddo kasi nga bundok ng Megiddo na eh no. Kaya ganun ang ginawa. So maraming mga nangyari dito maging nung unang panahon, panahon ng mga ng Egyptian Empire no. Sinakop din nila ito tapos tinirhan nito ng mga Canaanites ay bago dumating sila Joshua ay tinitira nito, yung mga syudad yan ng mga Canaanites eh. Tapos nung nagkaroon na ng tinatawag na allotment of the land, yung pagkabahabahagi na ng mga lupain, itong area ito ay napunta kay Asher, yung mga Tyre, Sidon, no? Ako, at itong Mount Carmel, itong Megiddo, ito ay napunta sa lahi ni Asher eh. Kaya lang hindi nila makaya kasi malalakas at matataas, mahigante ang mga tao dito, no? At yun namang mga tribo nila Zabulon, Naphtali, ay ito namang Galilee naman ang naibigay sa kanila, no? So, so ito ay isa ng national park at isa ng kinikilalang lugar na hindi mo basta-basta um, kikilalanin. Baka ito'y may kinalalaman sa kasaysayan. Kaya ito ay isinama na sa World Heritage Site na. No? Isang biblical tells kung tawagin. Kasama na ang Hazor, Beersheba, Megiddo, So, yan ang pagkapaliwanag ng lugar na ito. Ano? At sabi nga itong mga syudad na ito, mga lugar na ito ay nanatili no? Nung panahon na mga Canaanites ay nanirahan dito at dumating ang mga Israelita ay sinakop sila ng mga Israelita from the third to the first millennia BCE. So yan. No? Ito na yung pinakapaanan at dito kami dadaan paakyat dun sa taas. No? So magandang exercise din eh. No? So, habang kami naglalakad, maaliwalas, masarap ang simoy ng hangin, pataas, hindi ganong mainit ng mga time na yan. No? Ayun, ito yung mga kasamahan ko. Papakit na kami doon sa pinaka-actual na lugar. No? So, maganda eh. Yan. Kasi palagi akong nahuhuli, hindi ako sumasama sa kanila eh. Ako ang tapos sinabihan ng Jewish guide, itong taga Vancouver na kabataan na hintayin ako para at least kung ano man ang mangyari sa akin ay merong tatawag, Kaya medyo malayo ang distansya ko sa grupo eh kasi nga nagkukuha ako ng mga pictures para hindi ko ma-miss yung mga makikita, madadaanan, At yan, ngayon pag tumalikod na ako, wala nang tao.
Kaya maganda ang pagkakuha ng larawan, walang tao, no? Kaya ako na lang ang pinaka nasa dulo niyan eh. So ito yung mga puno nila, oh, matataas. Mga punong dates yan eh, kung na nagkakamali, ano? Kita yung mga bato, mga sinaunang bato noong unang panahon. Yan, oh, palm trees yan eh. Yan. So ito na yung ano, nasaan na. Ito na yung pinaka pintuang lungsod na ito eh. Itong anong ito, kita niyo yung bato na ano, nadaanan ano. So, ayan, kita niyo yung patag sa baba, medyo talagang green ang kulay niya, no? Napakaganda. Ayan, no? Nasa tabi ng daan ang ano, ang antel na ito, itong mount na to. Nasa tabi. Tsaka plain siya talaga, patag yan. Hmm. The City Gate, ito yung harapan ng ano, the late Bronze period. Dito dumadaan ang mga hari, mga tao sa lugar na ito na nasa harapan kami ng City Gate na yan. Ito, nasa picture. No? Yan, ito ang City Gate kung tawagin nila. No? Na-retrieve nila na ano nila. Nalaman nila na ito yung daanan papasok sa lungsod. Makita niyo yung mga bato na hanggang ngayon ay hindi nasisira. No? Nananatili pa rin intact. At matagal ng panahon na yan ay libo-libo ng mga taon yan hanggang ngayon nandiyan pa rin. Ayan, no, na nakunan natin ng ano ng larawan isang ano parang insekto yan eh na ano. Kita ninyo kung kayong mga nasa taas makikita niyo yung patag ay sinasabi sa Biblia na itong lugar na ito ang siyang ano magpaggaganapan ng tinatawag na Armageddon na gera, no? Dito kasi nangyari yung gera na ano nila nila Joas, no? At nila Jehoshaphat ng mga panahong 'yan, nagkaroon ng digmaan ng kaharian ng Israel at saka ng Juda pakikipaglaban sa ibang mga kalaban. So, dito ginanap sa Megiddo yan eh. At meron ding isang hari dito na namatay eh. Kung di ako nagkakamali eh, itong batang hari, dito namatay sa ano yan eh. Sa Megiddo yan eh. Um, hindi ko maalala yung pangalan ng hari, na batang hari ng Juda na namatay dito. Na mabuting hari ito eh, na siya ang nagpanumbalik ng restoration ng ano eh, yung yung pangingilin ng sabat, pagbabasa ng ano ng lumang tipan, siya ang nagpanumbalik eh. Kaya lang namatay siya. Kung di ako nagkakamali, Joas, kung di ako nagkakamali ano. So namatay siya sa pakikipaglaban sa Egyptian Pharaoh, no? Dito sa Megiddo. So halos karamihan ng mga digmaan ay naganap dito sa Megiddo. At talagang battlefield dito eh, sa Lumang Tipan. So itong mga batong ito ay nakakumpile pa rin hanggang ngayon. No, yan no. So kung ito man ay yung mga building dito ay nakatayo ay siguradong makikita natin kung ito ay nakatayo ay talaga namang ikakaiba ang pagka-design ng mga buildings ng mga panahong iyan. So mga ruins na lang ang makikita natin dito, no? Wala ka na makikitang talaga nakatayong pwedeng tirahan ng tao. Wala. Ruins 'yan. So malinis ang paligid, walang basura, pero ruins lang talaga siya. Tapos nilagyan na lang ng mga signs upang pag may mga visitors, babasahin na lang nila kung anong nangyari dito at kung anong use ng lugar na ito, you know? Yan. Yung mga lugar kung saan iniaalay ang mga mga alay, tapos you know, mga kwadra, you know, kung saan nilalagay ang mga gamit, yan, no? Kita ninyo yung sa labas, doon sa pinakapaanan, no? Papatag lang siya eh, patag siya. Kita ninyo, napakalinis ng daan, wala man lang isang basura makikita, no? Yan. So, ano eh, ang paglibot dito sa Megiddo, almost ano siya, like over an hour eh, no? Malilibot mo yung pinakataas niya. Sobrang isang oras.
at sa loob ng isang oras ay makikita mo na yung pinakatuktok niyan. Hindi naman gaanong malawak eh. Tama lang yung palibot eh, no? At yan. So the city gate, no? So nilagyan na lamang ng ito ng drawings kung paano yan pinanirahan ng mga Canaanites noong araw, ano? So talagang bato, no? Sa taas ng bundok. Naaliwalas eh. Kung titignan mo ang larawan, na magandang tignan dahil wala ka man lang makikitang kahit isang dumi, no, ng basura, puro bato na lang makikita mo. Yan. Ayan, American and Canadian, no, yung mga kagrupo natin. So, nung kami umakyat dito, kami lang ang nakita ko na grupo na umakyat nung mga time na yan. Wala kaming ibang kasamang ibang grupo, kundi kami lang. Siguro yung nakita namin sa baba, nung kami dumating, ay tapos na sila. O kami naman ang susunod sa kanila. Kaya nung kami nandirito, wala kaming gaanong ibang nakita kundi yung kagrupo lang namin. You know? Kaya tahimik nung kami nagpunta rito. No? Walang gaanong mga tao naglalakad. Yan, ito yung grupo namin eh. Yan eh. Ito yung pinakataas. No? Nung nasa ilalim kami, ito yung nakikita mo sa itaas pag tumingala ka eh. Parang pahingahan. No? Tsaka iilang puno lang ang meron. No? Walang gaano. Kakaunti lang. Northern Stables, you know. Ito yung kung saan nandun yung mga kwadra, no? Ni Solomon. Yan. Marami din akong nakuha larawan dito eh, no? So, yan, no? Yan ang palibot ng top ng Megido sa taas. Para na rin tayong nakarating dyan. Makikita natin ang mga larawan na ito. Wala siyang safety measure na bakod. Kaya hindi maging yung Jewish guide na lang ang magsasabi na wag masyadong pumunta sa bukana baka madulas at mahulog, delikado. Hindi na naglagay ng ano ng harang eh. At kaya lang pinagbabawal na pumunta doon, baka nga madulas ka, wala, tuloy-tuloy ka na diyan. Ito lang ang pinakaharang nila, yo. Yan lang. Pero kung mga bata ay hindi ina-advise na pumunta dito kasi baka mahulog, kita nyo, ang taas ng ano, lugar, oh. Oh, yan ang paradahan ng mga bus pagka ano na. So kapag nahulog ka dyan, eh, talaga namang may kalalagyan ka pag nahulog ka dyan. No? Kung kita ninyo, bang bula rito sa bundok, oh, makikita niyo ang patag, ang napakaganda. No? Talagang green ang kulay ng mga damo. Kaya kung talagang totoo man ang sinasabi ng Biblia na talagang dito manggagaling ang digmaan o sabihin na natin palaging digmaan, nga kita nga naman ninyo yung landmark, talaga namang patag, talagang sinasabi talaga ng Biblia na ito ay isang battleground ng panahon ng lumang tipan. No? So, yan mga kapatid, ano, ang mga larawan na nakuha natin dito sa Megido. At halos, pag nakita na natin yung tunnel, papatapos na yun eh. Kasi yan ang pinakahuli naming pinuntahan, ano, matapos kaming nag-ikot ng halos sobrang isang oras. Ay, ito yung mga lugar kung saan ayon sa guide namin eh, pinagdadausan ng mga pag-aalay ng mga, ano, ayan. So, ito yung, si Saria naman yan. Okay, so, yan mga kapatid, ano, at tinihintay ko yung ano, ayan, ito yung ano, tinatawag na burnt offering na lugar ito eh, sinasabi ng aming GBS guide. Pag nakita na natin yung tunnel, yun, okay na yun, papatapos na yun. Yan. Unique continuity, no? The sacred area, itong lugar na ito. Okay, so kapag ka, ano na, ayun, malayo, pag malayo, makikita natin, no? Maganda yung lugar.
Schumacher's excavation. So ito yung ginawa nila, no? Sila yung naghukay. Yan. So noong 8th century BC, no, si King Jeroboam II ay ang silo had a capacity of 450 cubic meters. Straw found between the stones attest to the function of the installations. See? May mga gamit ang lugar na ano nila na revive nila yung mga lugar. Southern Stables naman ito. Kita ninyo yung mga ano, yung mga yan yung mga drawings na yan, yung parang ano yan yung kwadra ni Solomon. Mga karwahe niya eh. Yan see? So, maaring ito yung replica na lamang, hindi na ito yung original eh. Madami din pala akong nakuha dito. Water system. No? Yan. Nakapagtataka kung paano nakakita ang tubig sa kanila eh. So matalit na matatalino ang mga tao sa lumang tipan. No? Talagang gagawa talaga sila ng paraan para umakyat ang tubig sa bundok. No? Gagawa sila. Ito na yung ano na, pababa na dun sa ano na, sa tunnel na. Dito na yung pinakahangganan namin. So bababa kami diyan at hanggang sa ano na, pababa. So the passage through the water tunnel includes a descent of 183 steps and an ascent of 80 steps. So the exit is situated outside the boundaries of the national park. Paglabas nun, national park eh. The return to the main entrance requires a walk of calculation ng 600 meters. So yan. Ito na. Ito na yung pinakalagusan niya, yung ano. So ito na, bababa na kami. Titignan natin kung ano nasa baba niyan. Yun kita ninyo. Merong pasukan na doon sa loob. So ito na, ang kagrupo namin. Unti-unti na. Ito yung aming Jewish guide, siya ang nauna eh. At kami sumusunod sa kanya. Ay, hindi namin alam eh. Siya lang nakakaalam dyan eh. So ako, hindi na ako nagpahuli. So sumama na ako sa gitna at mahirap na kung anong mangyari dyan sa loob. Ay baka biglang may humalbot sa'yo dyan eh. Wala na, hindi ka na makita ng kagrupo mo. Magandang nasa gitna ka eh. Para kung ano man ang mangyari sa iyo, meron kang kasama, meron kang una at ikalawa nasa likuran mo. Hindi ka mapapahamak. Kasi who knows, no? Kung may mga tao diyan na hindi natin nakikita. Ayan, no? Kita ninyo yung lagusan yan. Tamang-tama lang sa ulunan. Pag ikaw ay higanting tao, ay mauuntog ka sa mga batong yan. Siguro nung araw, mataas yan kasi ang nangyari, nilagyan nila ng ano ng daanan. Kaya umabot ang ulo ng tao do sa mismong ano na. Pero kung wala yung daanan na yan, ay malalim. Malalim yan. Kaya tamang-tama. Kasi nilagyan nila ng hagdan paakyat doon sa taas. Nung araw, walang hagdan eh. Bato talaga yan eh. You know? So magandang nilagyan ng daan, ng hagdan para madaling puntahan ng tao, lakaran. No? So yan ano na, minorganize na yung lugar eh. Modern na siya eh. At napakagandang lugar siya talagang. So ito na yung ano na pinaka hangganan na nung Lagusan Ayan, papalabas na kami. So kita ninyo ang galing ng mga pagkagawa ng mga tao ng panahon ni Solomon ginawa nila ng Lagusan 'yan. Ayan. So kita niyo bato hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. See? Ito na yung pinakaano na labas na. So manggaling doon sa taas, yan ang kinalabasan ng mga tao. New trail for your convenience. The trail returns to the beginning of the visitor's route within the site. See? So, yung aming bus ay naghihintay na sa amin. Yan, time na yan. So, yung bus ay galing doon sa pinakaharapan. Ito na yung pinakalikod. Kaya pagdating namin, ready na. Sakay na sa bus. Then, punta na sa susunod na destinasyon na. Yan. Okay, mga kapatid, ito na yung pinakatapos na eh. Katapusan na ito eh. At ayan na, pinaka-final natin conclusion. So ito yung dinaanan natin kanina na Lagusan at dito nalobas diyan sa ilalim na yan. See? So ito, from here ay from somewhere here at the front or here,
dumaan. Then within an hour, ay inikot itong taas na ito. So yan mga kapatid, ano, at yan, ang magandang picture niyan na makikita natin. So tayo po ay magpapaalam na mga kapatid, ano, at salamat sa lahat. Yan, ito na yung pinakadulo ng larawan natin. So, yan ang ating pong mga larawan na makikita dito at yan. So mga kapatid, no, papaalam na tayo at sa muling pagkikita po at sa maraming salamat sa pag-antabay sa lahat at tayo po ay sumobra na sa oras at maraming pong salamat sa inyong lahat at sa muling pagkikita at pagpalain kayo ng Panginoon at sa mga susunod nating pong mga series ulit sa ating pang-12 ay makikita natin uli ang ating pag-aaralan na naman uli ay ang teka, natapos na natin ang Megiddo, ang susunod natin diyan ay itong Belvior, no? Belvior ang ating susunod niyan, no, sa ating kalabindalawang ating series niyan. So mga kapatid, paalam at pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin at sumayin niyo ang kanyang pagkapala at pag-iingat. God bless you all and we'll see you then. Bye for now.